Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa nangyayari ngayon kay Chinita Princess. At sa malaking plano po mga kakimpaw ng mga taong nagmamahal kay Chinita Princess to the point na papaabutin na po nila ito sa manager ni Kim Cho. Ano ba yung malaking plano na yan mga kakimpaw na dapat po ninyong malaman na siyang tatalakayin natin sa update na to, kaya sana'y tapusin ninyo ito hanggang sa dulo. So yan ang pag-uusapan natin mamaya, kaugnay din ng iba pang mga ganap kina Kim and syempre kay Paolo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya dito, there's TV present si Kimi sa Showtime. Ano na naman ito, Dres? Gumagawa na naman ng issue tungkol sa dalawa. Correct, Dres? Itong mga bashers, walang hinto sa paggawa ng issue para sa KP, para masira yung relasyon nila. But, di nyo masisira silang dalawa. Kaya hinto na kayong mga bashers kasi yung intindihin nyo, mga idol nyo at buhay nyo. Kasi the more na bash, the more blessings to come. God bless KP. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag, no? So, araw-araw po, laging may issue si Kim and si Paolo Avellino na parang sila lamang po yung artista sa mundo ng showbiz. Sila po kasi yung mabenta, mga kakimbo, kaya sila din yung favorite gawan po ng mga fake news at batikusin ng mga bashers na nagkalat ngayon sa mundo po ng social media. At ganyan naman talaga mga kakimpaw eh. Pag ang isang artista ay sobrang sikat, talagang pinuputakti po nila araw-araw mga kakimpaw. Na para bang wala na pong ginawang maganda si Chinita Princess and si Paolo dahil araw-araw silang may issue. Pero sa totoo lang mga kakimpaw, itong ginagawa ng mga bashers na to, mas lalo pa pong namamayagpag si Kim at mas marami pa pong blessings ang nakukuha po nila. Yun ay dahil din sa tulong ng mga bashers na yan. Kaya sige, the more na maraming nagbabash, the more naman na maraming blessings ang nakukuha ni Kim and Paolo. Kaya naman instead po na ma-stress tayo mga kakimpaw, ay magsaya na lang tayo at ignore the negativity, okay? So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Dayag, God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa nabasa natin dito po sa Facebook. Ito may kaugnayan sa naging OOTD ni Chinita Princess sa aura niya mga kakimpaw, at napansin pa nga po ng ilang mga bashers na bugto daw at malungkot ang mata ni Chinita Princess. Sabi nga dito, may this Tuesday bring peace to your heart, strength to your mind, and a fresh wave of joy to your day. Step into today knowing you are guided, valued, and surrounded by endless possibilities. So, napakaganda po ng mensahe, no? Para kay Chinita Princess. So, hindi naman natin nakikitang mugto yung kanyang mata, pero malungkot, no? Marahil yun ay dahil sa pagod, sa puyat po, dahil sa kakatapos lamang nilang shooting kagabi na talaga namang ginabi daw mga kakimpaw para lamang matapos yung kanilang eksena sa mall and sa Pure Gold. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa plano po ng mga nagmamahal kay Chinita Princess na paabuti na po sa manager ang issue po na pinupukol kay Chinita Princess. Dito kasi yung mga nakaraan, di ba mga kakimpaw, meron po nagbanta kay Chinita Princess. So ngayon, since hindi po mga kakimpaw nagre-reply at gumagawa ng aksyon ng Star Magic, ipapaabot na daw po nila ito sa mismong manager ni Chinita Princess para po magawan po ng action agad-agad. Kasi parang wala pa rin pong action eh, parang dead ma, ganun mga kakimpaw. Sabi nga dito, Kim has faced a lot of bashing, but threat and people wishing her dead, that's beyond bashing. I wonder when Star Magic Philippines plan to actually do something.
thing more than just issuing a statement. Nagagawa ng ibang management. So why can't they? Tapos may nag-comment sabi dito ni Mama Refe, make 3 reports, read that threat to Kim Chu, NBI Cybercrime Division, email the complaint because their online form is closed, PNP Anti-Cybercrime Group, submit the same evidence, CICC file the online cybercrime complaint, use the same original screenshots. Sabi pa ng isa, nag-suggest siya na i-message nga daw po yung manager ni Chinita Princess. Sabi niya, message niyo dapat manager niya para sila rating niyan sa Star Magic. Sila may direct at personal contact sa management. It's better kung mga fan page mag-message sa kanila, mga FG, may direct contact kay Ate Hides at sa mga RM ni Kim, pagkaalam ko. So, grabe mga kakimpaw, 'di ba? So, yun pala dapat yung gawin, i-message yung manager ni Chinita Princess or dumirekta po sa mga fan page na meron pong malalaking, alam niyo yun, followers. Tapos, pag nag-viral yan, nag-trending yan mga kakimpaw, syempre makakarating yan sa ABS-CBN, sa matataas, sa executive, sa manager, sa Star Magic. Nako, ipapa-trace talaga yan agad mga kakimpaw. Wala po kasi tayong access mismo sa manager ni Chinita Princess, 'di ba? And ang hirap naman po mga kakimpaw mag-email dito sa Star Magic kasi natatabunan po yun eh. Ang daming nag-email syempre sa kanila araw-araw. Tapos natatabunan yung mismong dapat ay masagot nila. So, hindi po nila nababasa agad mga kakimpaw. Siguro mga ilang buwan bago nila mabasa, ganun. Kaya dapat action na agad ito at iparating agad-agad sa kanila para hanggat fresh pa po, 'di ba? Talaga namang hinahanap at pinapatrace na yung nagtatago sa account na yan. Sabi pa ng isa, grave threat or classified as a private offense under Article 282 of the revised penal code, so the injured party, the person written, is the proper party to initiate the complaint. Kim should act just like what Nadine did. So yes, dapat talaga katulong dito si Chinita Princess kasi siya po mga kakimpaw ang naargabyado dito. Siya po ang pinagbandaan kaya dapat si Chinita Princess po talaga ay kumilos din para hindi na po magaya ito ng iba pang mga bashers na lagi po siyang pinagbabantaan, lagi po siyang binubuli sa social media. So, syempre, dapat kumilos din si Chinita Princess para po mapabilis, di ba? Yung pag-action po ng NBI, ng kapulisan para po mapahanap ang taong ito na nagtatago po sa pangalang hindi natin sure kung siya ba talaga yun or picture na hindi natin sure kung siya ba talaga yun. Kaya go mga kakimpaw, iparating ito sa manager or sa management ni Kim and Di Paolo. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.